Welcome back sa Usapang Tito Manny. Mga fake news peddlers, humanda kayo. Then mag-uumpisa na po ang TRICOM sa Kamara de Representantes para sa investigasyon sa mga nagpapakalat na fake news. Ayon po dito sa balita, inimbitahan ng Tri-Committee ng Kamara de Representantes ang nasa 40 social media personalities sa isasagawang investigasyon kaugnay ng pagpapakalat ng fake news at disinformation sa bansa. Ang panel na binubuo ng House Committees on Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology ay magsasagawa ng pandinig sa Martes, Pebrero 4. Ayon kay Laguna Representative Dan Fernandez, chairperson ng Public Order and Safety Panel na inatasan na manguna sa investigasyon, mahalaga na maprotektahan ang mga Pilipino laban sa mga peke at mapanlinlang na impormasyon na nagre-resulta sa pagkakahati-hati ng bansa. Ang mga Pilipino ay may karapatan sa katotohanan. Dapat protektahan natin ang ating mga kababayan laban sa maling impormasyong nagdudulot ng takot at pagkakawatak sa ating lipunan. Yan po ang sabi ni Fernandez. Ang mga inimbitahan ay sina. Pero bago po natin sabihin ang mga inimbitahan, gusto kong mapanood nyo po yung nakakaaliw na reaksyon ni Sir Mike Abe tungkol dito sa mga inimbitahan na mga vloggers dyan sa gaganapin na investigasyon. Kasi meron daw dito sa mga fake news peddlers na to na mayayabang pa at ipinagmamalaki pa na sila ay inimbitahan dyan sa investigasyon. Panoorin po muna natin si Sir Mike Abe at mamaya ibubunyag po natin kung sino-sino ang inimbitahan dyan po sa investigasyon ng Kamara de Representantes. Let's watch this. Nakakatawa, nakakagulat na rin. Alam niyo kung bakit? Hindi ko alam kung itong mga taong ito anong gusto nilang palabasin eh. Alam niyo kasi, controversial yung gagawing hearing, yung Tri-Committee ng Kongreso. 3 committee mag-iimbestiga sa mga fake news na galing sa mga vloggers. Okay? Na-identify sa mga supporters ng mga Duterte. Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information, and Committee on Information and Technology. So, yung 3 committee yan. Ang siyatang lead chairman dyan ay si Laguna Congressman Dan Fernandez. Kaya ako natatawa, hindi ko maintindihan kung anong gusto nilang palabasin. Alam niyo yung mga inimbitahan? Aba, proud na proud pa sila. At sila inimbitahan. Ipinopost pa nila sa kanyang mga social media account na sila ay mayroong black and white invitation. Ano yun? Para saan yun? Bakit kailangan yung i-display yan at ipagmalaki? Uy, baka nakakalimot kayo. Ang topic dyan, fake news. Kaya kayo inimbitahan, kayo pinagdududahan fake news. Bakit pinagmamalaki pa nyo sa inyong mga followers na kayo ay merong invitation diyan sa hearing? Hindi yan invitation para birthday party. Hindi yan invitation para kayo pasalamatan. Invitation yan para kayo tanungin bakit kayo fake news. Bakit nyo pinagmamalaki yung kayo ay fake news? O admission ba yan na fake news kayo? O nagyayabang kayo dahil fake news kayo? Haharapin nyo ang Kongreso, haharapin nyo yung Kamara. Aba, talagang kakaibang mga vitamins sigurong iniinom nyo. Pampapal siguro ng mukha mga vitamins na iniinom nyo. Wala na kayong kahihiyan. Pinagmamalaki pa nyo. Yung iba nga dyan, nag-volunteer pa raw eh. Samantalang ako, hindi para sa akin, hindi ho yan karapat dapat ipagmalaki. Kasi ulitin ko, ang topic dyan, investigation sa fake news. Ang fake news nakakasira sa buhay ng tao. Ang fake news nakakasira sa kaalaman ng tao. Ang fake news nagpapabagsak ng gobyerno. Ang fake news walang kabutihan sa mamamayan at sa pamahalaan. Tapos inimbitahan kayo, proud na proud pa kayo. Ayaw ko ng pangalanan. Bahala na kayo kung sino ang tuklasin ninyo. Halos lahat sila eh. Dinidisplay pa yung kanilang invitation na siya daw ay inimbitahan ng Kongreso at dadalo daw sila. Aba, baka mag-Amerikana pa yung mga yan. Palagay ko nga, nasobrahan sa vitamins na pampakapal ng mukha ang ininom ng mga ito. Ang vitamins dapat pampalakas.
hindi pampakapal. Isipin mo, iimbitahan ka, pinatatawag ka dahil fake news ka, pinagmamalaki mo pa. Ano yun? Anong klase mga tao talaga ito? Merong isang nga diyang vlogger na, sabagay yun, saksakan, tinangyabang yun eh. Laging binubuhat ang sarili. Laging sinasabi niya, magaling ako, eksperto ako. Oh. At may mga taong gano'n, nakakatawa talaga. Di ba mas maganda yung ibang tao magsabing gwapo ka? Mas maganda ibang tao magsabing magaling ka? Hindi ba mas maganda ang ibang tao magsabing okay na okay ka? Tama ang ginagawa mo. Pero yung ikaw, wala ka nang ginawa kundi buhatin mo yung sarili mo. Tapos, balita ko, nag-volunteer pa para humarap doon sa hearing. Ang tatakaw nyo sa publicity kahit na kasamaan na ninyo, kahit masisira kayo. Proud na proud pa rin kayong humarap sa public hearing. Dapat ang haharap sa hearing, mayroong kahihiyan. Kasi hindi ka tatawagin sa hearing kung hindi ka palpak. Ano ba ang sinabi ni Congressman Barbers doon sa kanyang privilege speech? Dapat imbestigahan ang narco vloggers, pogo vloggers, fake news vlogger. Oh, ayun ang susundan eh. Di ba? Kaya nga mag-iimbestiga yung tribe committee. Dahil sa speech ni Congressman Barbers. Isipin mo, inakusan kayo ni Barbers na narco vlogger, pogo vlogger, ibig sabihin, bayad na vlogger, mapanirang vlogger, fake na vloggers. Tapos ngayon, inibitahan kayo, proud na proud kayo. Kaya ako natatawa eh. Hindi ko talaga malaman kung saan yung pinanghuhugutan nyo eh. Galing na bang kakapal ang mukha nyo ngayon? O talagang naging proud na kayo sa inyong ginagawang kalokohan? Ano yun? Para sa inyo. Dapat pag inimbitahan ka, ikahiya mo yan. Sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong mga followers at viewers mo. Kasi inimbitahan ka dahil ibig sabihin, may pagdududa sa iyo na fake news ka. Baka ikaw yung narco-politics. Baka ikaw yung pogo vloggers. Ikaw yung narco-vloggers. Ibig sabihin, bayad. May financer, may producer, bayad na vloggers. Baka ikaw yun. Di dapat may kahiya, di ba? Pero yung i-display pa nyo sa inyong mga Facebook account, sa inyong mga social media account, ay ako mayroong invitation, ay salamat, magkikita na kami, ay salamat, pupunta ako ng kongreso. Para sa inyo. Natatawa talaga ako Uhaw na uhaw kayo sa publicity kahit na kapalpa ka ng publicity, gustong-gusto nyo. Ako wala akong hilig sa publicity. Wala akong hilig sa ganyan. Trabaho lang ito. Ako ilang dekada na ako nasa radyo at telebisyon. At dito sa social media, mag-4 na taon na ako. By the way, malapit na pala yung ating anniversary. Ngayong February, ay 4 years na po itong Mike Abby Opinions. Yung aking MA Pinoy TV, bago pa lang yan. Parang 2 taon pa lang yata. 2 taon. So itong Mike Abby Opinions, mag-4 na taon na ngayong February. Ako hindi, kinukwento ko lang, pero hindi ko pinagyayabang. Hindi ako mahilig sa publicity. Kasi araw-araw nasa television ako, araw, umaga, hapon, tanghali, nandito ako sa social media. Bakit hindi ko kailangan ng publicity ng ibang gimikan? Lalo na kung ang publicity ikaw iimbestigahan dahil palpak ka, iimbestigahan ka dahil fake vloggers ka o fake content, fake news. Di ba nakakahiya yun? O baka naman ang feeling nyo good or bad, publicity pa rin. Kayo na lang yan. Anak kayo na. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magagalit yung iniinom yung vitamins, pampakapal ng mukha, hindi pampalakas. Ako ang iniinom kong vitamins, pampalakas Vitamin C. Para hindi tayo sinisipon. Pero yung vitamins natin, iniinom itong mga vloggers na ito, vitamins na pampakapal ng mukha. Akalain mo pinagmamalaki pa yung sila iimbestigahan. Kaya ka iimbestigahan, palpak kayo Nagduda sa inyong kongreso i-display mo pa. Alam nyo, kaya ako pinatuloy ito, total linggo naman, natatawa talaga ako. Ilang araw na ho yan kasi nung last Monday, nung Monday, nag-meeting yung committee. Mula doon nag-umpisa. So ngayon, nagpalabas na ho ng mga invitation ng mga congressman. At kasi gagawin nito sa February 4, Tuesday, 9:30 na umaga, by the way. 9:30 na umaga, Tuesday, yung tribe committee hearing na yan. Tungkol sa mga fake content, fake news na ginagawa ng mga vloggers. Na alam na ninyo kung sino sila kasi pinagmamalaki pa nga nila na sila inimbitahan na at iimbestigahan na sila. So pag lumabas, kung sino makikita nyo doon sa hearing,
O yan po yung mga inimbitahan na nagyayabang pa, ayaw ko ng pangalanan. Kung sino yung nandoon, yun po yung tinutukoy ko. At kung nakita nyo sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga social media account, yun na yun. Ayaw ko ng pangalanan. Ha? Ayaw ko nang sumama sa kapal ng mukha nila. Please like, share ng video ito. Kakaiba kayo? Ay, nako. Nako, Sir Mike Abby, ang puso mo. Naaliw talaga ako sa panonood kay Sir Mike Abby. Ganyan po kasi talaga yung mga nagpapakalat ng fake news. Kunyari, ipapangalandakan pa nila na sila ay inimbitahan. Para nga naman hindi masabi ng taong bayan na, oy, fake news peddler ka, inimbitahan ka sa kamera. Pero in fairness naman po, hindi naman po lahat ng pinatawag ay mga DDS vloggers. Dahil dapat mag-imbita rin sila ng mga pro-BBM o yung mga neutral vloggers para po maging patas. At doon malalaman natin kung sino talaga ang mga nagpapakalat ng fake news. Mga DDS vloggers ba? Mga BBM vloggers ba? Mga yellow vloggers ba? So ayan na, babanggitin ko po yung mga naimbitahan sa kamera sa March 4 po yan. At doon magkakaalaman kung sino ang fake news peddlers sa mga ito. At ang mga inimbitahan po, ito po ay in random order, hindi po alphabetical, ay sina Malu Tiquia, Jose Yumang Sonsa, ito yata si Jay Sonsa, no? Si Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Alan Troy Sas Rogando Sasot, MJ Kiambao Reyes, Vivian Zapata Rodriguez, Ethel Pineda, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa. So ito si Lorraine Badoy, yung partner ni Jeffrey Almendras Celis, Lord Byron Cristobal, na mas kilalang si Banat Bay, Alex Destor, ang totoong pangalan ni Tio Moreno, si Aaron Peña or si Old School Pinoy, si Glenn Chong, si Manuel Mata Jr. or si Coco Locoy, si Elizabeth Joy Cruz o si Joy de Viver, Carlo Ganak, Claire Eden Contreras or mas kilalang si Maharlika Boljaquera. Paano kaya ito? Umuwi kaya dito si Maharlika? Or mag-video call na lang? Si Jonathan Morales, si Cyrus Preglo or si Optics Politics, si Maricar Serrano, si Ernesto S. Abines Jr. o June Abines, si Attorney Trixie Cruz Angeles, Julius Melanosi Maui, nakilala din bilang si Maui Spencer, si Darwin Salceda or Boss Dada TV, si Elmer Jugalbot or si EB Jugalbot, si Kathy Binag, si MJ Mondejar, si Suzanne Batalla or si I Am Shanwing, si Joe Smith Medina, Political Witchboy, si Jeffrey G. Cruz or GC Co or JJ Cruz, si Alvin L. Montero, Kester Ramon, John Balibalos Tan or Mr. Real Talker, si Edwin Hamora or Reina Elena, si Maria Florinda Espinilla Duque or Pebbles Duque, si Dr. Richard Tesoro Mata or Dr. Richard and Erica Mata, si Ahmed Paglinawan ng Luminous by Trixie and Ahmed, Ryan Lingo, Attorney Enzo Recto or Attorney Ricky Tomotorgo, at si Ross Flores del Rosario ng WhatsApp Philippines. So ayan, hindi naman pala lahat puro DDS vloggers lang. Meron po dito, ang alam ko, pinagtatanggol pa nila si President Bongbong Marcos. So yan pong magiging hearing na yan ay para makita ang kanilang point of view at siguro kung ano ang maiaambag nila. And at the same time, para malaman kung sino ang mga fake news peddlers. So kung hindi ka peke, wala kang dapat alalahanin kahit na ikaw ay maimbitahan dyan sa kamera. Inimbitahan din sa pagdinig ang mga kinatawan ng Google, Meta or Facebook at ByteDance or TikTok, mga opisyal ng National Bureau of Investigation or NBI, Philippine National Police or PNP at Department of Justice o ang DOJ. Ayon kay Fernandez, layunin ng investigasyon na matukoy ang kahinaan ng mga kasalukuyang batas at mga polisiya para sa mga digital platform. Sabi pa ni Fernandez, hindi natin hahayaang gamitin ang social media
upang linlangin ang ating mga kababayan. Panahon na upang maipatupad ang mas mahigpit na batas upang labanan ang fake news at disinformation. Kayo po, sino para sa inyo? Doon po sa mga binanggit kong pangalan, ang mga fake news peddlers. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.